Attorney, ano po yung masasabi ninyo sa naging desisyon po ng impeachment court po? Surgical daw po itong kanilang naging hakbang at hindi sweeping, attorney. Alam mo ano yung mga abogado magtatalo-talo kung tama ba talaga yung pag-grant no ng hinihingi na subpoena no ng prosecution. Siyempre magkaiba ang posisyon no ng prosecution at saka ng depensa diyan no. Pero inaasahan na yung ano yan yung what you call this, yung pag-grant no ng requested na subpoena. Inaasahan na yan dahil alam mo naman at the end of the day kung magdi-discuss man ng mga senator judges at kinakailangan magbotohan di alam natin yung numero naman sa Senado no with respect to whether you have majority or not kasi simple majority lang ay assume ang kanilang hinahanap diyan. Anyways, may ano naman, may basis naman yung pagkaka-issue no ng mga yung pagkaka-grant ng hinihinging subpoena no ng bank records, ano pa ito, AMLA records no at saka yung income tax records no. May basihan naman 'yon no. Kaya nga lang sabi ko, yung mga abogado hindi magkakasundo diyan no kung tama ba 'yan o mali. Mangyari kasi ay may desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives no. Na parang nililimitahan no. Dapat daw kasi yung basihan no ng mga charges ay patungkol sa what do you call this impeachable acts no, that are committed during the office no the current office or the current term nitong impeachable officer. Opo, ito na po ba yung magiging penal attorney o pwede pa itong mapila lalo na sa katastaasang hukuman po considering di ko alam kung sapat pa ba itong araw na ito na hanggang sa huling o huling araw ng July. Kung sasagot ba ang Korte Suprema kung hihiling sila. Pwedeng ano no, pwedeng iakyat sa Korte Suprema kasi sabi nga may mga parameters no, yung relevance tapos dapat definite no. Medyo malawak kasi no na I think sinundan niyo naman yung pag-uusap no na parang 18 years yata yung span no nung hinihingi na bank records, AMLA at saka BIR records no. At may mga panahon doon na ang Vice Presidente walang not in public office no or he was not occupying a government position kung hindi ako nagkakamali yung 2013 to 2016 no. Opo. Nito lamang 2022 yung hinihingi as far back as 2006 to 2007. So maaaring questionin no pero hindi ko alam kung yun ay wise o na ano no na estratehiya pang gawin. Opo. Banggitin ko na lang din no yung sinate nyo kanina batay po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema ng ponente ay atay si Justice Leon, Senior Associate Justice. Sabi kasi dito na due process principles requires that number 6, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. Sa tingin nyo po, dapat ikinonsidera ito or hindi ba ito naikonsidera doon sa naging desisyon? Palagay ko kinonsidera naman nila no kasi ni-raise yan malamang na ni-raise yan ng depensa no kasi nga tama ka no parte ng due process yan na dapat ay limitado lamang sa mga acts impeachable acts no na committed in relation to the office and during the current term no ito hindi pa siya vice presidente sinasaliksik ng mabuti no. May paliwanag naman yung ano diyan, ang prosecution naman diyan, no. Kailangan daw nila mag-establish ng kumbaga parang base year, no. Kasi nga kung sinasabi mo na may illegally acquired na wealth or ill-gotten wealth,
Kaya kailangan mo ng base year, no? Na kung saan di umano merong mga yaman, no, na ill-gotten. Kaya lang medyo napakaaga nung 2006 at 2007. Opo. Doon po sa naging desisyon ng impeachment court, maintindihan po ba yung parang hindi na magagamit para sa karagdagan na impeachable offense kung may makita man dito? Meron bang ganun na pwedeng buksan pero hindi na pwedeng gamitin, attorney? I think yan yung paliwanag, no, tungkol sa yung fishing expedition, no? Kasi sinasabi, abay dapat hawak niyo na yung ebidensya nung kayo ay mag-file ng kaso. Ang sabi naman ng presiding officer, sisiguraduhin nila, no, na kahit buksan itong mga records na ito ay hindi na magagamit, no, sa mga additional pa na grounds or charges, no, for impeachment. Yun lang sinasabi para lang masabi na hindi ito fishing expedition, no? Yung mga nakuha ninyong ebidensya dahil sa pag-grant nitong subpoena na ito, hindi yung gagamitin sa iba pang ground or iba pang impeachment na naman. Ito na lang, dito talaga ito gagamitin sa impeachment na ito. Opo. Kapansin-pansin din po, no, attorney, doon po Senator sa pagdedebate na or kanina nung during sa discussion pagtatanong ng magkapatid na Cayetano sa depensa at prosecution, mahaba 'yun. Mahaba yung kay Senator Pia, ganun din kay Senator Cayetano. Pero sa huli parang meron ng desisyon po. Kumbaga, aanhin pa 'yun, nagsayang lang ng oras or mainam din 'yun para mas mailatag sa publiko yung mga pangyayari. Attorney, ano sa tingin niyo po? I think sila Senator Pia at saka Senator Alan, I'm sure alam na nila, no, kasi pinag-usapan nila yan nung nakaraang linggo at I mean hanggang Miyerkules, no, tapos humingi lamang sila ng sapat na panahon para mapag-aralan pa daw, no, at umabot nga hanggang ngayon itong exchange na ito. Kung meron mang maganda yung naipaliwanag, no, sa mga taong bayan, kung bakit ba pinagbigyan ang subpoena at pinaliwanag naman ng mga kung bakit hindi dapat pagbigyan itong subpoena. So at least yung maganda yon, no, maliwanagan sa ating mga kababayan. Opo, bago lang si partner MJ, doon naman po sa pag-question kung same ba yung naging treatment sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at impeachment versus sa PBBM po dahil may halos magkahiluntulan siguro na reklamo ukol dito pero napansin nila na parang dito kay BP merong mga hakbang na ginawa na wala doon sa impeachment versus sa PBBM. Attorney, ano masasabi niyo po? Tama yung obserbasyon na yun, ano? Kasi yung kay PBBM, kung hindi ako nagkakamali, hindi naka first base yun eh. Talagang insufficient in form and substance kaagad at hindi na napunta sa Committee on Justice. So, tama naman kasi yung obserbasyon, no, na we have to be consistent, no. Nasabi nga, what is sauce for the goose will be sauce for the gander. Hindi lamang yung iisang opisyal lang ang napapagtuunan ng pansin. Sabi nga ni Senator Robin, lahat na ng politiko buksan natin ang kanilang mga bank accounts, no, para fair naman, para fair. Doon po sa hearing kanina, makailang ulit pong binanggit yung doktrina po ng fruit of the poisonous tree in acquiring evidence. In fact, ito po yung isa sa mga naging main po, no, na anggulo na tinutukan po ni Senator Pia Cayetano at sa due process. Maaari niyo po bang maipaliwanag, sir, ng in layman's term, ano po yung relevance ng doktrina na ito sa pag-acquire po ng mga ebidensya kaugnay po sa hiling na ipasabpina po yung bank accounts o yung financial statements ng Vice Presidente? Yung prinsipyo, no, ng principle, no, ng fruit of poisonous tree, sinasabi lamang diyan kung illegally acquired ang mga evidence, no, at hindi sumunod sa tamang tuntunin, no, ano yung pamantayan, hindi yun magagamit na ebidensya at hindi magiging admissible, no,
parang ito ay bunga ng isang puno na nakalalason, kaya hindi magagamit sa na-produce nyo nga, no, nakuha nyo nga yung mga dokumento, pero yun naman pala, pagdating dun sa dulo, ay hindi magagamit. I think yun yung iniiwasan ni Senator, I think it was Senator Pia or Senator Alan, no, na parang ingat-ingat tayo sa pag-i-issue ng subpoena kasi baka mamaya, I think it was Senator Pia, no? Baka mamaya, hindi rin naman ito magagamit kasi pag kinwestiyon yung legalidad ng pagkakuha nitong mga dokumentong ito. Alam mo, kadalasan yun ginagamit sa warrant, no? Yung mga search warrant, no? Kailangan talaga maayos, no, at yung pagkaka-issue nun ay naaayon sa batas, sa saligang batas particularly. Kung napansin ninyo, may discussion kung yung bang subpoena is similar to a warrant, no? Kasi as I've said, yung fruit of the poisonous tree, kadalasan ginagamit doon sa mga illegally obtained evidence during a search, no? Kung saan hindi valid yung pagkaka-issue ng search warrant. So kaya may discussion doon. Parehas ba ang search warrant at saka yung subpoena? So apparently, isang school of thought, no, is pag hindi dapat isubpoena tapos nasubpoena at kinwestiyon at sinabi ay mali at dahil hindi relevant at hindi definite, baka hindi magamit yung ebidensya, no, na makukuha dito sa subpoena na ito. Tsaka papasok yung konsepto, attorney, na yung mali sa una, magiging mali sa lahat. Yun na nga, parang kabit-kabit na yun. Pagkakadugtong-dugtong yun. Pero doon po sa issue, sir, kasi nabanggit din po kanina, no, na maraming nakapansin din, yung pagbanggit ng ultimate facts and evidentiary facts. I think si Senator Pia pa rin, ang abogado ang nagbanggit kanina. Ano bang pagkakaiba noon, Dean? Alam mo, if I may digress a little bit, no, sinusundan ko itong impeachment hearing at nakikita ko laging tumatayo, no, si Senator Pia at saka si Senator Alan. Ako naman, dapat siguro alam mo, naakusahan sila na lawyering daw for the defense, no? Parang unfair yata kasi pag pinakinggan mo naman, ikaw ay isang abogado, pinapakinggan mo yung mga sinasabi nila, talagang purely legal na mga issues ang kanilang nire-raise. So sometimes, it may appear as if it sounds favoring one party, parang gano'n, no? Pero hindi, pag talagang ina-analyze mo, usaping legal lang ang kanilang nire-raise. Ito nga, kagaya nitong sinabi mo, no, yung what did you say? Yung ultimate facts versus evidentiary facts, no? Alam mo, yan ay medyo technical, no? Yung ultimate facts kasi, ito yung mga essential, no? Yung pinaka-basic, pinaka-base, no? Para what do you call this? Itayo mo kung ano yung basehan ng iyong reklamo, no? At yung evidentiary naman, yun yung mga supporting details, no? Ang problema, hindi naman yung ultimate facts at saka evidentiary fact. Ang problema, ang nirereklamo ng depensa dito, yung articles of impeachment daw ay puno ng legal conclusion, no? Walang ultimate facts, no? Yun yung sinasabi at kaya nga sila nagpapasabina ng mga dokumento ay para mapunuan yung mga kakulangan ng mga ultimate facts. Kasi requirement yan Pag nag-file ka ng complaint o ikaw naman ay sumagot, nag-file ka ng answer, dapat ultimate facts ang sinasite mo doon. Pwede mo ring dagdagan ng evidentiary na, no? Yun yung mga supporting documents mo na pwede yung madagdag. Kaya inusisa kanina yung angulo ng fishing expedition. Correct. Oo, tama yun. Kasi sabi nga nila, puro legal conclusion yan Kaya tapos ngayon, nagpapasabina kayo ang dokumento, pinupunuan ninyo yung kakulangan, no, nitong articles of impeachment. Yun basically ang sinasabi ng depensa dito. Opo, sir, ano po yung pagkakaiba? Kasi nabanggit din po ito kanina sa hearing. Unexplained wealth versus ill-gotten wealth.
Alam mo, yung ill-gotten wealth, ito yung yaman, no, na nakuha mo sa maling pamamaraan, sa illegal na pamamaraan, kagaya ng halimbawa graft and corruption, plunder, bribery, yung mga kickback, no, sa mga government project. O di maliwanag, no, na ill-gotten wealth 'yan, no, kasi illegal ang pinanggalingan. Yun namang unexplained wealth, as the word implies, no, yaman na hindi mapaliwanag. Ang pinanggagalingan noon, yung merong significant disparity. May pagkakaiba doon sa iyong mga ari-arian kung ikukumpara mo doon sa means, no, yung means mo or yung source ng iyong lawful income. 'Di ba? Kung halimbawa, ang isang empleyado kumikita lamang ng minimum wage, no? Pagkatapos may kotse, may mansion, 'di ba? Parang meron kang unexplained wealth. At pag meron kang unexplained wealth, ang isang empleyado ng gobyerno o opisyal ng pamahalaan ay may unexplained wealth. Merong presumption, no, na prima facie presumption na ito ay unlawfully acquired. So yun yung so doon ka naman mapupunta sa ill-gotten pag hindi mo na ipaliwanag kung saan nanggaling yung yaman na yan. Kasi pumapasok po dyan yung tinatayo ng prosecution na matindi raw yung mga perang dumaan sa bank accounts ng bise at yung kanyang yaman na tinutukoy nila na mula doon sa mga taon na kanilang nire-request doon sa subpoena, unexplained daw. Kaya dumarating yung angulo na illegal yung pagkakakuha ng mga ari-ari ng mga assets o ng pera na yon, Dean. Well, unang-una, kailangan maipakita muna, no, na talaga merong mga dumaan, no, na yaman, no. At hindi maipaliwanag. Baka kasi may mga kaso na dati, pag naalala nyo yung kay Chief Justice Corona, kung di ako nagkakamali, na-filean niya ng forfeiture case kasi nga sinasabi nila, wala sa SALN pero may pera. So ngayon, unexplained and then ill-gotten. Kaya dapat i-forfeit in favor of the government, no? Pagdating after hearing, napaliwanag naman kung saan yung source nitong mga ari-arian ni Chief Justice Corona at ng kanyang may bahay. Kaya hindi rin naman na forfeit yung mga properties na yon. So I think we have to establish first, or rather the prosecution will have to establish first, no, na meron talagang mga discrepancy, no. May mga pumapasok na pera na hindi maipaliwanag. O siguro yun muna ang simula. Opo, sir, nababanggit kasi din kanina yung kataga na ang difference po ng isang abogado at ng isang mambabatas, lawmaker and lawmaking. Ano bang disparity niyan, attorney? Kasi narinig ko kanina may nagbanggit eh. Well, yung para maging abogado, kailangan mo ng training, no? Kailangan mo ng pre-law na 4 na taon, bachelor's degree yon. Tapos kailangan mo mag-aral ng abogasya sa loob ng 4 na taon at kailangan din pumasa sa bar examinations, no? So yun, magiging abogado. Yun namang maging lawmaker, may elect ka. Dapat may elect ka na either congressman or senator, or one becomes a lawmaker. At hindi kwalifikasyon naman, hindi naman hinihingi ng saligang batas na dapat ay abogado para maging lawmaker. So magkaiba yung kanilang trabaho. I think ang pinupunto ni Senator Cayetano, ni Senator Alan Dian, no, kailangan mo ng training sa law, no, sa abogasya, para talaga ma-appreciate mo itong mga ganito, no, ultimate facts, evidentiary facts, no, yung mga ganon. Iba naman 'yon sa paggawa ng batas, no. Opo, dito naman po, huli na lang pong topic. Haharap po sa impeachment court si NBI Director Matibag, attorney. At natanong ang prosekusyon itong nakalipas na mga araw kung may kaugnayan ba ito sa mapapatunayan nila na meron ng hinaira na hitman di umano ang pangalawang Pangulo. Sa tingin nyo po sa nakalipas na mga investigasyon, mahirap ma-establish
kung meron na ba talagang na-hire ang pangalawang pangulo po, attorney. Alam mo, factual yan, ano? Hindi ko alam kung saan, papaano, no? Patutunayan na meron nga. I'd like to hear kung ano yung sasabihin ni Director Matibag, no? Baka naman may, halimbawa, may recording, no? O di kaya ay may makapagsasabi, no? O may lulutang na ako yung ako yung kinausap na hitman. So far, doon sa naunang mga hearing, no, parang wala akong narinig na gano'n, no. Si Attorney Locop ba? Ang sabi lamang niya, sure daw sila, pero wala silang pruweba, no, na meron talagang kinontratang hitman. Ang pinagbabasihan lamang niya ay yung desire daw, yung resolve ni Vice President, no, nung sabihin niya yung kanyang threat, no, na at kasi nung siya galit na galit daw ay makikita mo na desidido na i-carry out yung kanyang threat. O yun lang, pero so far wala pang lumalabas. So I'd like to I'm very eager to hear the testimony of Director Matibag on this point. Opo. Siguro, attorney, mensahe nyo na lang po sa mga kababayan nating nagmamasid dito po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Well, ako rin, ganyan din ako, ordinaryong taong nagmamasid, sinusundan kung anong nagkaganapan. I think kailangan natin lahat yon, no? Hindi lang ng abogado, kahit ng mga layman, no? Na piliting maunawaan kung ano itong nangyayari sa Senado ngayon, sa ating impeachment court ngayon. At para hindi tayo nagre-rely, no, sa mga haka-haka, sa mga fake news, at talagang we get it straight from the horse's mouth, so to speak. Makita natin, i-analyze natin, may ebidensya ba o wala.